sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at happy Abib Month sa lahat ng mga Covenant Keepers. Saan man kayo naroroon, samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan dito sa unang aklat ng Kronika. Kabanata 4. Iba pang angkan ng Juda. Ang mga anak ni Juda, si Perez, si Hezron, si Carmi, si Hor, at si Shobal. Si Rea Iya, anak ni Shobal, ang ama ni Jahas, at si Jahas, ang ama ni Ahumay at Lahad. Ito ang mga angkan ng mga Zoratite. Ang mga anak ni Etam, sina Jezreel, Ishma, at Idbash. Ang kanilang kapatid na babae ay si Hazelelponi. Si Penuel ay ama ni Gedor, at si Ezer ay ama ni Hashash. Ito ang mga inapo ni Hor. Ang panganay ni Ephrata at ama ng Bethlehem. Si Ashur, ama ng Tekwa, ay may 2 asawa, sina Hela at Naara. Ipinanganak ni Naara si Ahuzam, Heper, Temeni, at Haaztari. Ito ang mga inapo ni Naara. Ang mga anak ni Hela, sina Zeret, Sohar, Ethnan, at Gos, na ama ni Anub at Hazobeba, at ng mga angkan ni Aharhel, na anak ni Harum. Si Jabes ay higit na iginagalang kaysa sa kanyang mga kapatid. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabes, na nangangahulugang ipinanganak ko siya sa sakit. Nanalangin si Jabes sa alahayam ng mga Israelita. O sana ay pagpalain mo ako at palawakin ang aking teritoryo. Nawa ay sumaiyo ang iyong kamay at ingatan mo ako mula sa kasamaan upang ako ay maligtas sa sakit. At ipinagkaloob ng alahayam ang kanyang kahilingan. Pakitaas po. Si Kelub, kapatid ni Shoha, ang ama ni Meher, na ama ni Eshton. Si Eshton ang ama ni Beth Rapa, Paseya, at Tehena, na ama ng Ir Nahash. Ito ang mga tao ng Reka. Ang mga anak ni Kenash, sina Othniel at Seraiya. Ang mga anak ni Othniel, sina Hasnas at Meyonothai. Si Meyonothai ay ama ni Ofra.
Si Seraiah ay ama ni Joab, ang ama ng Ge-Harashim. Tinawag ito dahil sa mga tao roon na bihasa sa paggawa. Ang mga anak ni Caleb, anak ni Jephunneh, sina Iro, Ela, at Naam. Ang anak ni Ela ay si Kenas. Ang mga anak ni Jehalelel, sina Zip, Sipa, Tirya, at Asarel. Ang mga anak ni Ezra, sina Jether, Mered, Eper, at Jalon. Isang asawa ni Mered ang nanganak kay Miriam, Shammai, at Ishba na ama ni Estemoa. Ang kanyang asawa mula sa tribo ng Juda ay nanganak kay Jered na ama ni Gedor, Heber na ama ni Soko, at Jekothiel na ama ni Zanoah. Ang mga ito ay mga anak ni Bethia, anak na babae ng Faraon na asawa ni Mered. Ang mga anak ng asawa ni Hodiah, kapatid ni Naham, ama ng Keilah, na Garmite, at Estemoa na Maakatite. Ang mga anak ni Shimon, sina Amnon, Rina, Benhanan, at Tilon. Ang mga inapo ni Ishi, sina Zoheth at Ben-Zoheth. Ang mga anak ni Sheila, anak ni Juda, si na ama ng Lika, si Laada na ama ng Maresha, at ang mga angkan ng mga mang-uukit ng lino sa Beth Ashbeya, sina Joachim, ang mga tao ng Kosheba, at sina Joash at Sarap na namuno sa Moab, at Jashobel, Lehem. Ang mga talaang ito ay mula sa mga sinaunang panahon. Sila ang mga mang-uukit ng palayok na nanirahan sa Netaim at Gedera. Nanatili sila roon at nagtrabaho para sa hari. Any question po? Any comments? Ito Meron lang ako. oo, napansin ko lang sis dito sa verse 21. Mga Mga habi. mga anak ni Shelah, anak ni Juda. Si na ama ni Ileka. Nileka. Bakit naging na ito? Di ba pinatay si at Onan? Oo. Oo nga no, na ama Hmm. ni Leka. Sila Ada, na ama ng Maresha. Oo nga no. Baka nagkaroon siya ng anak sa bago pa siya mag-asawa. Di ba yun lang ang unang asawa niya dahil hindi nga nagkaroon ng anak? Kaya nga dapat yung kapatid. Oo nga, Pinasa sa baka yung kapatid. baka sa anak ito ng bunso. Si Sheila nga yung bunso, di ba? Oo. Pinangalanan niyang sa bilang alaala ng kanyang kuya. Siguro. Ganon. Tapos, Dilaada na ama ni Maresha at ang mga angkan ng mga habi ng lino, hindi mang-uukit. Mga habi Oo, ito. oo nga, Tapos, manghahabi. dito sa verse 10, nawa ay sumaakin ang iyong kamay. Hindi sumaiyo ang iyong kamay. Sumaakin. Verse 10, Oo. sumaiyo ang Iyong kamay. Sumaakin ang nawa ingatan mo ako. ay
Sumaakin. Yung kamay at ingatan mo ako mula sa kasamaan. Sumaakin ang iyong kamay at ingatan mo ako mula sa kasamaan upang Oo. ako ay maligtas sa sakit. Oo. Ito yung sinasabi yung si famous si Jabez. Dahil Oo. nanalangin siya na para Oo, yung palain mo nagkaroon pa ng nga ng book yan yung Oo Prayer of nga eh. Jabez. Meron ako noon. Sabi ko, Oo. sino ba itong Jabez na binili ko? Tapos wala. Ito yung isang sentence lang sa kanya eh. Pero Oo. manghingip kayo nga prosperity gospel nga ang Oo. prosperity. Tinangkilik Itong talaga ito kanila. ng prosperity Oo. gospel eh. Oo, dahil magnandasal lang siya. Baka may ginawa siya, no? Hindi naman o kaya righteous. Siguro baka righteous siya. Kaya, Pinakiusap niya lang naman na yung pangalan niya kasi yung pangalan niya kasi Jabez meaning hapis ano ba yung sa pinanganak sa, sa sa sakit. sakit. Oh. Parang maano lang yung curse, no? Oo, yung pangalan niya kasi Reputasyon. course na eh. Parang reputasyon, Oo. Kaya pinanalangin niya na mapalitan ang kanyang reputasyon. Mm-mm. Okay. Oo. Salamat. Simeon. Ang mga ina po ni Simeon, sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, at Shol. Si Shalom ay anak ni Shol, si Mibsam ay anak ni Shalom, at si Mishma ay anak ni Mibsam. Ang mga ina po ni Mishma, sina Hamuel, Zakur, at Shemai. Si Shemai ay may 16 na anak na lalaki at 6 na anak na babae. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay hindi marami ang anak, kaya't ang kanilang buong angkan ay hindi lumago ng kasing dami ng mga tao ng Juda. Nanirahan sila sa Beersheba, Molada, Hazar-Shoal, Bilha, Ezem, Tolad, Bethuel, Horma, Siklag, Beth Markabut, Hazar Susim, Beth Biri, at Shaaraim. Ang mga bayan nilang ito ay hanggang sa paghahari ni David. Ang kanilang mga nayon sa paligid ay Etham, Ain, Rimon, Token, at Ashan, 5 bayan. Ang lahat ng mga nayon sa paligid ng mga bayan na ito ay hanggang Baalas. Ito ang kanilang mga pamayanan. At sila ay nag-ingat ng talaan ng kanilang saling lahi. Si Meshobab, si Jamlek, si Josha, na anak ni Amaziah, si Joel, si Jehu, na anak ni Joshibiah, anak ni Seraiah, anak ni Azeel. Pati na rin sina Elowenai, Jaakoba, Jeshohaziah, Asaiah, Aziel, Jesimiel, Benaiah, at si Ziza na anak ni Shifi, anak ni Alon, anak ni Jedaiah, anak ni Shimri, anak ni Shemaiah. Ang mga lalaking nakalista sa pangalan ay mga pinuno ng kanilang mga angkan. Ang kanilang mga pamilya ay dumami ng malaki at sila ay nagpunta sa mga gilid ng Gedor, sa silangan ng Lambak, upang maghanap ng pastulan para sa kanilang mga kawang. Nakakita sila ng masaganang pastulan at ang lupa ay maluwang, mapayapa at tahimik. May ilang hamita na dating naninirahan doon.
Ang mga lalaking may pangalan na nakalista ay dumating sa mga araw ni Haring Hezekiah ng sambahayan ni David. Sila ay sumalakay sa mga hamita sa kanilang mga tirahan at pati na rin sa mga Meyonite na naroroon at ganap silang winasak tulad ng nakikita hanggang sa araw ng pagsulat na ito. Pagkatapos sila ay nanirahan sa kanilang lugar dahil may pastulan para sa kanilang mga kawan. At 500 sa mga Simeonite pinangunahan nina nakitaas po pinangunahan nina Pelatiah, Nearia, Repaiah at Ozel, mga anak ni Ishi, ang sumalakay sa kabundukan ng Seir. Pinatay nila ang natitirang mga Amalekite na nakaligtas at nanirahan sila roon hanggang sa araw na pagsulat na ito. Any comments po? Dito nila inubos ang mga Amalekite. So yung mga Amalekite pala, tumira sa mga kabundukan ng Seir. Yung Seir, di ba yung mga anak ni Isaw. Ito yung Seir kasi parang ito yung Petra. Nandiyan yung Petra. Yung mga kasi mga bitak at mga bundok-bundok yan. Diyan nagtago ang mga diyan nanirahan ang mga ni Isaw at saka mga Ishmaelite. Tapos itong yung Hamida, ginawa kong Hamite sa verse 40 at saka sa verse 41. May ilang Hamita, ginawa kong Hamite para consistent tayo sa English. Yun na po. Meron kayong komento, mga kapatid? Kabanata 5. Ruben. Ang mga anak ni Ruben, panganay ni Jacob. Siya ang panganay, ngunit nang dungisan niya ang kama ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Joseph, anak ni Jacob. Kaya't hindi siya maaaring ilista sa talaan ng salinlahi alinsunod sa kanyang kapanganakan. At kahit na si Judah ang pinakamalakas sa kanyang mga kapatid at isang pinuno ang lumabas mula sa kanya, ang mga karapatan ng panganay ay kay Joseph. Ang mga anak... Nandito pala to no? Nasa Kronika. No? Kay Joseph, okay. Ang mga anak ni Ruben, si Hanok, si Palu, si Hezron, at si Carmi. Ang mga anak ni Joel, sina Shema, Iya, Gog, Shemai, si Mika, si Rea, Iya, si Baal, at si Bera, na dinala sa pagkabihag ni Tiglath-Pileser, hari ng Assyria. Si Bera ay isang pinuno ng mga Reubenite. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa mga angkan na nakalista ayon sa talaan ng kanilang salinlahi. Si Jewel, ang pinuno, si Zechariah, at si Bela na anak ni Azaz, na anak ni Shema, na anak ni Joel. Nanirahan sila mula sa Aroer hanggang Nebo at Baal-Meyon. Sa silangan, kinuha nila ang lupa hanggang sa gilid ng disyertong
umaabot sa ilog Euphrates. Dahil ang kanilang mga kawan ay dumami sa Gilead. Sa panahon ng paghahari ni Saul, nakipagdigma sila laban sa mga Hagrite na tinalo nila. Inangkin nila ang mga tirahan ng mga Hagrites sa buong rehiyon sa silangan ng Gilead. Gad. Ang mga Gadite ay nakatira sa tabi nila sa Bashan hanggang sa Saleka. Si Joel ang pinuno, si Shapam ang pangalawa, at sina Janai at Shaphat sa Bashan. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa mga pamilya, sina Michael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakam, Zia, at Eber, 7 lahat. Ang mga ito ay mga anak ni Abihail, anak ni Huri, anak ni Jeroboam, anak ni Gilead, anak ni Michael, anak ni Jeshishai, anak ni Jadu, anak ni Bus. Si Ahi na anak ni Abiel, anak ni Guni, ay pinuno ng kanilang angkan. Ang mga Gadite ay naninirahan sa Gilead, sa Bashan, at mga kalapit na nayon, at sa lahat ng pastolan ng Sharon hanggang sa kanilang hangganan. Lahat ng mga ito ay nakalista sa talaan ng salinlahi sa panahon ng paghahari. Pakitaas po. Sa panahon ng paghahari ni Haring Jotham ng sambahayan ni David at Haring Jeroboam ng sambahayan ni Ephraim. Ang mga Reubenite, Gadite at ang tribo ni Manasseh, ang kalahating tribo ni Joseph, ay mayroong 44,760 ang hirap, sorry po, nakalalakihan na handang lumaban. Mga malalakas na lalaking may kakayahang humawak ng kalasag at espada, gumamit ng pana at sanay sa labanan. Nakipagdigma sila laban sa mga Hagrites, Jethur, Naphish, at Nodab. Tinulungan sila ni Yahawa sa kanilang pakikipaglaban at inuhulog ni Yahawa ang mga Hagrite at lahat ng kanilang mga alyado sa kanilang mga kamay dahil sila ay humingi ng tulong sa kanya sa gitna ng laban. Tinugon ni Yahawa ang kanilang mga panalangin dahil sila ay tumawag sa kanya. Kinuha nila ang mga hayop na mga Hagrites, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa, at 2,000 asno. Nakuha nila pati ang 100,000 tao bilang bihag at marami pang iba ang napatay dahil ang laban ay kay Yahawa. Ang kanilang sinakop ang lupa hanggang sa kanilang pagkabihag. Any comments po? Wala po? Ang tribo ni Manasseh. Ang mga tao ng tribo ni Manasseh ay dumami. Sila ay nanirahan mula sa Bashan hanggang Baal Hermon, na tinatawag din Senir o Bundok Hermon. Ang mga ito ay ang mga pinuno ng kanilang pamilya, sina Eper, Ishi, Eliel, and Azriel, Jeremiah, Hodaviah, at Jadiel.
Sila ang mga magigiting na mandirigma, mga kilalang tao, at mga pinuno ng kanilang mga angkan. Ngunit sila ay hindi naging tapat kay Yahweh, ang alahayam na kanilang mga ninuno, at nagpasakop sa mga relihiyong idolatriyo ng kanilang mga kalaban na pinuksa ng alahayam para sa kanila. Kaya't ginising ng alahayam ang espiritu ni Paul, hari ng Assyria, na siyang Tiglath-Pileser, hari ng Assyria, na dinala ang mga Reubenite, Gadite at ang tribo ni Manase sa pagkabihag. Dinala sila sa Hala, Habor, Hara at ang ilog ng Gozan, kung saan sila naroroon hanggang sa araw ng pagsulat na ito. Any comments po? Pansin ko lang dito, kasama pala sila sa hindi lang sa Maria, pati yung nasa east coast ng ng Jordan River pala. So hindi ako naniniwala kasi bago pa yan, hindi niya pwedeng dalawang tingin ko nakatakas dito, itong tatlong tribong to sa sa Assyria. Sinulat lang nila dito para hindi matrace back kung nasaan ang mga Israelita, no? Tunay na Israelita. Yun lang po. Kabanata 6. Levi. Ang mga anak ni Levi, Gershon, Kohath, at Merari. Ang mga anak ni Kohath, Amram, Izhar, Hebron, at Uzziel. Ang mga anak ni Amram, Aaron, Moses, at Miriam. Ang mga anak ni Aaron, Nadab, Abihu, Elizar, at Ithamar. Si Eleazar ang ama ni Penehas. Si Penehas ang ama ni Abishua. Si Abishua ang ama ni Buki. Si Buki ang ama ni Uzi. Si Uzi ang ama ni Zerahiya. Si Zerahiya ang ama ni Meraiot. Si Meraiot ang ama ni Amariya. Si Amariya ang ama ni Ahitub. Si Ahitub ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Ahimaaz. Si Ahimaaz ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Johanan. Si Johanan ang ama ni Azariah. Siya ang naging saserdote sa templo na itinayo ni Solomon sa Jerusalem. Si Azariah ang ama ni Amariah. Si Amariah ang ama ni Ahitub. Si Ahitub ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Shallum. Si Shallum ang ama ni Hilkiah. Si Hilkiah ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Zerahiah. At si Zerahiah ang ama ni Jozadak. Si Jozadak ay ipinatapon ng dalhin ni Yahweh ang Juda sa pagkatapon sa Babylon sa kamay ni Nebuchadnezzar. Ang mga anak ni Levi, Gershon, Kohath at Merari. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Gershon, Libni, and Shemai. Ang mga anak ni Kohath, Amram, Izhar, Hebron, at Uzziel. Ang mga anak ni Merari, Mali at Mushi. Ito ang mga anak ng mga Levita ayon sa kanilang mga ama. Si Gershon,
si Libni na anak niya, si Jahas na anak niya, si Zima na anak niya, si Jowa na anak niya, si Ido na anak niya, si Zera na anak niya, at si Jeatherai na anak niya. Sa mga anak ni Kohas, si Aminadab na anak niya, si Korah na anak niya, si Azir na anak niya, si Elkanah na anak niya, si Ebiasap na anak niya, si Azir na anak niya, si Tahas na anak niya, si Uriel na anak niya, si Uzziah na anak niya, at si Shol na anak niya. Ang mga anak ni Elkanah, Amasai, Ahimoth, si Elkanah na anak niya, si Zophai na anak niya, si Nahas na anak niya, si Eliab na anak niya, si Jeroham na anak niya, si Elkanah na anak niya, at si Samuel na anak niya. Ang mga anak ni Samuel, si Joel ang panganay at si Abijah ang ikalawa. Ang mga anak ni Merari, Mali, Libni na anak niya, Shemai na anak niya, Uza na anak niya, Shemaya na anak niya, Hagiya na anak niya, at Asaiya na anak niya. Any comments po? Okay, wala po. Parang may parang inulit lang dito yung May, opo, no? ang mga anak ni, ito ang mga parang anak ni Gershon, ni Levi. Opo, parang sa taas na banggit na. Oo, tapos inulit-ulit dito. Pero anyway, kasi ang mga anak ni Levi sa verse 16, inulit-ulit, ang mga anak ni Levi, Opo, Gershon, parang Kohat, history Merari. talaga. Oo. Pagkakasunod-sunod. Oo, kaya So, ano pala talaga si Samuel? Lilito. Nasa linya ng Levita. Oo, kaya lang, yung dalawang anak niya, di ba yung yung matatakaw. Oo. Si, Mga wicked. Oo. Si Joel panganay, Abijah ang ikalawa. Joel at Abijah. Pero si Samuel, talagang siya, no? Oo, kala ko siya, Ephraimite. Kasi sa Bethlehem, bali siya, nasa tribo ng Judah pala. Nasa linya siya ni ni Oo. Levi. Pero kasi di ba nakahalo sila? Bawat pangkat napupunta sa iba't ibang tribo. Okay. Yun lang po. Ang mga mang-aawit sa templo. Ito ang mga lalaking itinalaga ni David na mamahala sa musika sa sambahayan ni Yahweh matapos mailipat ang kaban ng tipan doon. Sila ang naglingkod sa pamamagitan ng musika para sa tabernakulo, ang toldang tipanan, hanggang sa maitayo ni Solomon ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Ginawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa mga alintuntunin itinakda para sa kanila. Narito ang mga naglingkod kasama ang kanilang mga anak. Mula sa angkan ni Kohas, si Heman, ang mang-aawit, anak ni Joel, anak ni Samuel, anak ni Elkanah, anak ni Jeroham, anak ni Eliel, anak ni Towa, anak ni Zub, anak ni Elkanah, anak ni Mahas, anak ni Amazai, anak ni Elkanah, anak ni Joel, anak ni Azariah, anak ni Sephaniah, anak ni Tahas, anak ni Azir, anak ni Ebiasa, anak ni Korah, anak ni Izar, anak ni Kohas, anak ni Levi, anak ni Jacob, at
ang kasama niyang si Asaph na naglilingkod sa kanyang kanan. Si Asaph, anak ni Berekiah, anak ni Shemaiah, anak ni Michael, anak ni Baashiah, anak ni Malkijah, anak ni Ethni, anak ni Zerah, anak ni Adaiah, anak ni Ethan, anak ni Zima, anak ni Semai, anak ni Jahath, anak ni Gershon, anak ni Levi. At mula sa kanilang mga kasama, ang mga Merarita sa kaliwa, si Ethan, anak ni Kishi, anak ni Abdi, anak ni Maluk, anak ni Hashabia, anak ni Amaziah, anak ni Helkiah, anak ni Amzi, anak ni Bani, anak ni Semer, anak ni Mali, anak ni Mushi, anak ni Merari, anak ni Levi. Ang kanilang mga kapwa Levita ay inatasan sa iba't ibang gawain sa tabernakulo, ang bahay ng alahayam. Ngunit si Aaron at ang kanyang mga anak ang inatasang maghandog sa altar ng handog na sinunog at sa altar ng insenso at lahat ng gawain sa dakong kabanal-banalan na gumagawa ng pagtubos para sa Israel ayon sa inuutos ni Moises, lingkod ng alahayam. Ito ang mga anak ni Aaron: Eleazar, Pinehas, Abishua, Buki, Uzi, Serahia, Merayot, Amariah, Ahitub, Zadok, Ahimaas. Ito ang mga lugar ng kanilang mga pamayanan na ibinahagi sa kanila bilang bahagi ng kanilang mana. O ito ang ibinigay sa mga anak ni Aaron mula sa angkan ng Kohath, sapagkat ang unang palabunutan ay para sa kanila. Ibinigay sa kanila ang Hebron sa Juda, kasama ang mga pastulan nito. Ngunit ang mga bukid at nayon sa paligid ng lungsod ay ibinigay kay Caleb, na anak ni Jephunneh. Kaya't ibinigay sa mga anak ni Aaron ang Hebron, o isang lungsod ng kanluran, Libna, Jatir, Eshtemoa, Helem, Debir, Ashan, Jutha, at Beth-Shemesh, kasama ang kanilang mga pastulan. At mula sa tribo of Benjamin, ibinigay sa kanila ang Gibeon, Geba, Alemeth, at Anathoth, kasama ang kanilang mga pastulan. Ang kabuuang bilang ng mga bayan para sa angkan ng Kohath ay 13. Ang iba pang anak ni Kohath ay binigyan ng 10 bayan mula sa mga angkan ng tribo ni Manase. Ang mga anak ni Merari, ayon sa angkan, ay binigyan ng 12 bayan mula sa mga tribo ni Reuben, Gad, at Zebulun. Kaya't ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito at ang kanilang mga pastulan. Any comments po? So yung yung mga awit, mga Levita rin, no? Hindi sila kumuha mula sa ibang tribo. Lahat ng gumagawa talaga sa ay puro Levita. Hindi katulad ngayon kung sino lang mag-volunteer, no? Levita lang talaga ang allowed na lumapit. Yun lang po. Kohathite. Mula sa mga tribo of Judah, Simeon at Benjamin, ibinigay ang mga naunang nabanggit na bayan. May mga Kohathite na nakatanggap ng mga bayan mula sa tribo ni Ephraim. Sa kabundukan ng Ephraim, tinanggap ng Kohathite mula sa tribo ni Ephraim, Shechem, o isang lungsod ng kanlungan, Gezer,
Kibsaim at Beth-Heron. Mula sa tribo ni Dan, tinanggap nila ang Ali-Jalon at Gath-Rimon kasama ang kanilang mga pastulan. At mula sa tribo ni Manase, tinanggap nila ang Aner at Bileam kasama ang kanilang mga pastulan para sa natitira sa angkan ng Kohathite. Gershonite. Ang mga anak ni Gershon ayon sa angkan ay binigyan ng 13 bayan mula sa mga tribo ng Isakar, Asher, Naphtali, at mula sa bahagi ng tribo ni Manase sa Bashan. Tinanggap ng Gershonite ang Golan sa Bashan at Astaroth kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ni Isakar, ang Kedesh, Daberath, Ramos at Anim, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ni Asher, ang Mashal, Abdon, Hokok at Rohob, kasama ang kanilang mga pastulan. At mula sa tribo ni Naphtali, ang Kedesh, Sahal, Galilea, Hamon at Kiriathaim, kasama ang kanilang mga pastulan. Merarite. Ang Merarite o ang natitirang Levita ay binigyan ng mula sa tribo ni Zebulun, ang Jokneam, Karta, Rimono at Tabor, kasama ang kanilang mga pastulan. Mula sa tribo ni Reuben sa kabilang panig ng Jordan, silangan ng Jericho, ang Bezer sa ilang, Jaja, Kedemoth at Mephat, kasama ang kanilang mga pastulan. At mula sa tribo ni Gad, ang Ramoth sa Gilead, Mahanaim, Heshbon, at Jazer, kasama ang kanilang mga pastulan. Any comments po? So yung binasa natin na mga anak to ni Levi. Merarite, Gershonite, Kohathite. So ito yung mga yung tatlong anak ni Levi na hinati-hati sa 12 tribo. Doon sila magpo-provide sa kanila ang mga tribong may parte sa lupa, may minanang lupa. So sila ay kukuha ng kanilang parang magiging permanente nilang kasama yung tribong yon, no? Yung mga tribong yon. Pero ito sa Dalia, paano pag ang nasa Jerusalem lang talaga sa templo ay ang ni Aaron, Kohat, di ba? Oo. Kay Kohat lang ang nasa Jerusalem, bale. Kasi sa tribo ni Judah yun at saka Ephraim, di ba? Okay. Okay, salamat Sis Maria. Opo. Kabanata 7. Tribo ni Isakar. Ang mga anak ni Isakar, Tola, Puwa, Jashub at Shimron. 4 silang lahat. Ang mga anak ni Tola, Uzi, Refaiah, Jeriel, Jamai, Ibsam at Samuel, mga pinuno na kanilang mga sambahayan. Sa panahon ni David, ang mga inapo ni Tola na nakatala sa talaan ng mga mandirigma ay 22,600. Ang anak ni Uzi, Izrahiya. Ang mga anak ni Izrahiya, Michael, Obadiah, Joel at Isaiah. Silang 5 ay pawang mga pinuno. Ayon sa talaan na kanilang mga sambahayan, mayroon silang 36,000 na lalaking handa sa digmaan sapagkat marami silang
sapagkat marami silang asawa at mga anak. Ang mga kamag-anak nilang kabilang sa lahat ng angkan ni Isakar na mga mandirigma ayon sa talaan ay umabot sa 87,000 lahat-lahat. Tribo ng Benjamin. 3 anak ni Benjamin, Bela, Beker at Jedial. Ang mga anak ni Bela, Esbon, Uzi, Ozuel, Jeremoth at Iri. 5 pinuno ng mga sambahayan. Sa talaan ng kanilang mandirigma, sila ay 22,034. Ang mga anak ni Beker, Zemira, Joash, Eliezer, Elionai, Omri, Jeremoth, Avijah, Anathos, at Alimeth. Sa talaan na kanilang angkan, kabilang ang mga pinuno ng mga sambahayan ay may 20,200 na mandirigma. Ang anak ni Jedial, Belhan. Ang mga anak ni Belhan, Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zeta, Tarshish, at Ahishahar. Mayroong 17,200 na mandirigmang handang lumabas sa digmaan. Ang mga Shophites at Hophites ay mga inapo ni Ir at ang mga Hushites ay mula kay Aher. Tribo ng Naphtali. Ang mga anak ni Naphtali, Jazel, Guni, Jezer at Shilem, mga inapo ni Belha. Tribo ng Manase. Ang mga anak ni Manase, si Asriel na anak ng kanyang asawa, at si Makir sa kanyang Aramean na asawang lingkod. Si Makir ang ama ni Gilead. Kumuha si Makir ng asawa mula sa mga Hophite at Shophite. Ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Maaka. May isa pang inapo na ang pangalan ay Zelopehad, na puro babae ang mga anak. Ang asawa ni Makir na si Maaka ay nanganak ng lalaki na pinangalanang Peresh. Ang kanyang kapatid ay si Sheresh at ang mga anak ni Sheresh ay sina Ulam at Rakem. Ang anak ni Ulam ay si Bedan. Ito ang mga inapo ni Gilead na anak ni Makir na anak ni Manase. Ang kanyang kapatid na babae na si Hamoleket ay nanganak kay Ishod, Abizer at Mala. Ang mga anak ni Shemeda ay sina Ahian, Shekem, Likhi at Aniyam. Tribo ng Ephraim. Ang mga anak ni Ephraim, Shothela, Beker, Tahas, Jabad, Ezer, at Eliad. Pinatay sina Ezer at Eliad ng mga lalaking taga-Gas nang sila ay bumaba upang kunin ang kanilang mga hayop. Matagal na nanangis si Ephraim sa kanyang mga anak at dumating ang kanyang mga kamag-anak upang siya ay aliwin. Pagkatapos nito ay sumiping muli si Ephraim sa kanyang asawa at nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan niya itong Beria sapagkat may naganap na kasawian sa kanyang sambahayan. Ang kanyang anak na babae ay si Shera na nagtayo ng Lower at Upper Beth Horon at Ozian, Shera. Ang iba pang anak ni Ephraim, Repa, Reshep,
Tela, Tahan, Ladan, Ammihud, Elishama, Nun at Joshua. Ang kanilang mga lupain at mga pamayanan ay kinabibilangan ng Bethel at mga nayon nito, Naaran sa silangan, Geser at mga nayon nito sa kanluran, at Shechem at mga nayon nito hanggang sa Aya at mga nayon nito. Sa hangganan ng Manase ay ang Beth Shan, Taanak, Megiddo at Dor, kasama ang mga nayon nito. Ang mga inapo ni Joseph na anak ni Jacob ay nanirahan sa mga bayang ito. Tribo ng Asher. Ang mga anak ni Asher, Imna, Ishba, Ishbi, at Beria. Ang kanilang kapatid na babae ay si Sera. Ang mga anak ni Beria, Heber at Malkiel na ama ni Bersite. Si Heber ang ama ni Japlet, Shomer, Hotam, ng kanilang kapatid na si Showa. Ang mga anak ni Japlet, Pasak, Bimhal at Ashbath. Ang mga anak ni Shomer, Ahi, Roga, Hoba at Aram. Ang mga anak na kanilang kapatid na si Helem, Sopa, Imna, Shelesh at Aman. Ang mga anak ni Zophah, Suwa, Harneper, Shual, Bere, Imra, Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Ithran at Bera. Ang mga anak ni Jether, Jephone, Pispa at Ara. Ang mga anak ni Ula, Ara, Haniel at Rizaya. Silang lahat ng mga inapo ni Asher, mga pinuno ng mga sambahayan, piling tao, matatapang na mandirigma at magagaling na pinuno. Ang kabuuang bilang ng mga lalaking handa sa digmaan ayon sa talaan ng kanilang angkan ay 26,000. Any comments po? Wala pong comments. Wala muna. Wala Okay sis. po. Kabanata 8. Ang mga Benjamite. Si Benjamin ang ama ni Bela na kanyang panganay, Ashbel na ikalawang anak, Ahara na ikatlo, Noha na ikaapat, at Rapa na ikalima. Ang mga anak ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishwa, Naaman, Ahua, Gera, Shepupan, at Huram. Ito ang mga inapo ni Ehud na mga pinuno ng mga angkan ng mga nanirahan sa Geba at sila ay ipinatapon sa Manahas. Naaman, Ahijah at Gera na siyang nagpatapon sa kanila at ama ni Uza at Ahihot. Si Shaharaim ay nagkaanak sa Moab matapos niyang hiwalayan ang kanyang mga asawang sina Hushim at Baara. Sa kanyang asawang si Hodesh, naging anak niya sina Jobab, Zibia, Mesha, Malkam, Jeyus, Sakia at Mirma. Ito ang kanyang mga anak na naging mga pinuno ng angkan. Kay Hushim naman ay nagkaanak siya ng sina Abitub at Elpaal. Ang mga anak ni Elpaal,
ay sina Eber, Misham, Shemed, o na nagtayo ng Ono at Lod at ang mga nayon nito, at sina Beria at Shema na mga pinuno ng mga angkan na mga naninirahan sa Alijalon, at sila ang nagtaboy sa mga taga-Gath. Sina Ahiyo, Shashak at Jeremoth, Zebadiah, Arad, Eder, Michael, Ishpa at Joha, ang mga anak ni Bereya. Sina Zebadiah, Meshulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Isliah, at Jobab, ang mga anak ni Elpaal. Sina Jagim, Sikri, Zabdi, Elianai, Seliathai, Eliel, Adaiya, Beraiya, at Shimras, ang mga anak ni Shemai. Sina Ishpan, Ever, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananiah, Elam, Anthothiyah, Ifdeya, at Piniel, ang mga anak ni Shashak. Sina Shamsherai, Seharia, at Athaliah, Jaarisha, Elijah at Sikri, ang mga anak ni Jeroham. Ang lahat ng ito ay mga pinuno ng angkan, mga pinunong binanggit sa talaan ng mga angkan, at sila ay nanirahan sa Jerusalem. Si Jewel, ang ama ng Gibeon, ay nanirahan sa Gibeon. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Maaka, at ang kanyang panganay na anak ay si Abdon. Sinundan ni Nazur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zeker, at Miklos na ama ni Semaya. Sila rin ay naninirahan sa tapat ng kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan, Malki-Shua, Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Meribaal na ama ni Mika. Ang mga anak ni Mika ay sina Pithon, Melek, Tariya, at pakitaas po. Melek, Tariya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Joha-ada. Si Joha-ada ang ama ni Naalemeth, Asmabeth, at Simri. At si Simri ang ama ni Moza. Si Mosa ang ama ni Beneya, at si Rapa, Elisha, at Azel ay mga anak niya. Si Azel ay may 6 na anak, at ito ang kanilang mga pangalan: Azrikam, Bokero, Ishmael, Searia, Obadiah, at Hanan. Ang mga anak ng kanyang kapatid na si Eshek ay sina Ulam na panganay, Jeush na ikalawa, at Elipelet na ikatlo. Ang mga anak ni Ulam ay mga magigiting na mandirigma na bihasa sa paggamit ng pana. Marami silang mga anak at apo na umabot sa 150 katao. Ito bang yung sa verse 35? Yung Micah ba? Ito yung prophet Micah? At saka yung, ito ba yung si, King, Ahaz? Benjamite person, di sila tribe of Judah? O iba to? Si Ahazis belong to the sambahayan ni Ephraim. So,
So, itong si Ahaz, iba to sa side ni ano to, Benjamin, ano? Ang Oo. ama ni Jehoiada. Oo. So, iba to. Iba din tong Micah na to. Hindi yan si Micah na ano, na propeta. Iba to. Okay. Wala naman si Parang Samson ano, dito eh. paano mo matatandaan na halos ang lahat ng pangalan na babanggit dito ay Paulit-ulit. paulit-ulit. Oo. Sa ano kung may picture man lang sila eh. Sarili mo ng pamilya, hindi Oo. nakalimutan mo pangalan. Hindi mo naman Hindi parang matitrace na yung mga ito eh. Oo. Kung siya ba ito, ito ba si Simri, ay ito ba yung ano, naging hari ng 7 araw? Katulad ng ano, katulad ni yung Joseph, ang father din niya si Jacob, 'di ba? Oo, Yung yun nga Yasap. eh. Kaya Kaya may talagang confusion talagang talaga. malilito ka. Pero titingnan mo yung time frame. Titingnan mo yung ano surrounding, kumbaga parang ano surrounding, At saka sino yung ano, nauna yung pa. generation, pang ilang Oo. generation na ba yun? At saka sino yung apo, sino yung ano, yung lolo. Oo. Kaya ano, panglito talaga eh, no? Yes, ano. Kasi Ano kaya pa? kapag hindi ka familiar sa mga pangalan na yan, malilito ka pag hindi mo alam ang timeline. Kasi Mm. alangan naman na si Joseph pa rin. Si Oo, Joseph ang ilang daan tatay taon ni na. ano, na ilang taon na bago dumating yung Saya. Messiah. Oo. Paulit-ulit kasi ang pangalan eh, no? Oo, kahit naman dito, halos lahat ng pangalan paulit-ulit. So, Ilang beses mong walang nabasa si hahili. ano, si Heber, si Eber, 'di ba? Oo. Ang daming beses na may Jonathan, Eber. ayan, si ano, Jeyush. Hmm. Isa, And itong si Obadiah, hindi natin alam kung si Ada, Obadiah ba ito na ano, na propeta. may Baal pa. Hmm. Okay ka pa si sa Maria. Mariam pala original na nito. Marker na tayo, sis. Oo, kasi ano, maaga naman tayo nag-start, no? Oo. Mag-review kayo mga kapatid kasi meron tayong ano, surprise quiz. So, pa, may quiz tayo. Sino tatay at sinong anak ni ganito ni noon? So, okay na tayo. Meron kayong mga ano, karagdagan na ano. Wala pa dito mga babae, mga kapatid. Puro lalaki pa lang ito. Hmm. Si Ulam, siguro siya nag-ano ng ulam sa kanin, no? Meron tayong musika, sis? Ano bang request nyo? Descendant of Shem. Pero Sige. hindi ano lang to. Kayo, bahala ka. Ito na lang sa Dakong Silangan. Yan. Mga kapatid, salamat. Be blessed. Shalom. Be blessed. Shalom. Oo. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh, ang iyong pangalan, at aawin ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Kami magpupuri sa iyong pangalan,
sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami magpupuri sa iyong pangalan, Aba Yahweh ang iyong pangalan, at aawit ng may pasasalamat, sapagkat karapat dapat kang sambahin. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Mula sa dakong silangan, lain ng mga operyan, kami magpupuri sa iyong ngalan. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Kami tinawag mo at pinili mo na sambahin ka magpakailanman. Na sambahin ka magpakailanman. Na sambahin ka magpakailanman.